He who began a good work in you He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you.
one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? Well, I have found this love, and I believe in the sun. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe it's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love, and I believe in the sun. Show me your way.
nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Isang magandang umaga sa mga kapatid, sa mga nakikinig sa pahayag na ito. Dahil sa paglaganap ng kriminalidad, kawalan ng pag-asa, lalo tigit sa mga kabataan na nasadlak sa iba't ibang mga bisyo, tulad ng prostitution, drug addiction, kawalan ng pag-asa sa lipunan. Ang bagay na to ay nagbigay sa akin puso upang magpasimula ng isang gawain na kung saan ay magiging daan para sa mga tao na sila'y mapanumbalik sa ilalim ng pagkalinga ng ating punong pastor na walang iba kundi si Jesucristo. At ito ay binigyan ng pangalan na Lord's Block Sanctuary International. Lord's Block Sanctuary International ay isang grupo ng mga mananampalataya na nagkatipon, nagkabuklod-buklod, nagkaisa, at sama-samang sumasamba sa Panginoon sa ilalim ng pamumuno ng ating dakila at mabuting pastor na si Jesus. Ito ay naitatag noong taong 1994 sa malaria. Nagsimula sa 7 tao at ang 7 taong yun ay isinanay, nagsakripisyo at nakatuwang ko sa paghayo, pagpapalaganap ng mabuting balita hanggang sa ang gawain ito ay lumago. At dahil sa paglago ay nagpalipat-lipat ng lugar upang sa ganon ay maidaos yung gawain sa araw ng linggo. Dahil sa laki ng populasyon, kailangan lumipat ng iba't ibang lugar. Ngunit sa mga panahon yun ay merong isang nanay na sa kanyang tahanan ay nananalangin na wika niya na kung merong isang pastor na dadalaw sa kanya ng hapong yun, ay siya ang tinawag ng Diyos para magpastor at gamitin ang kanilang lugar para sa gawain. Noong hapong yun ay nagkaisa kami ng mga leader, ng mga ilang leader sa simbahan. Hindi namin alam yung pinapanalangin ng nanay na yun, nadalawin siya. Pagdalaw namin sa kanyang tahanan ay umiyak siya at nagsabi sa amin na ikaw yung pastor na pinadala ng Diyos para gamitin ang aming tahanan sa gawain ng Diyos. Ang nanay na yon ay na nakatira sa kami ay walang iba kundi si Nanay Kayday Nabaho. Isang nanay na ang kanyang puso ay napaka-generous, mapagbigay. Doon sa lugar niya ay nagpasimula at naitatag ang gawain ng Lord's Block hanggang sa kasalukuyan. Ang Lord's Block Sanctuary International ay ginaganap sa kanilang tahanan kasama ng kanyang buong pamilya, na buong puso may pinagamit ang lugar na yon
hanggang sa ang simbahan ay nag-exist. Lumago ang gawain pagkalipas ng ilang panahon, maraming mga himala, mga pagpapala, kababalaghan ang ginawa ng Diyos sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang panahon, habang ito ay sumusulong, kung may ginagawa ang Diyos, ang Diablo ay meron din ginagawa, dumating yung mabigat at matinding persecution sa simbahan. Tinangka ng mga barangay opisyal, ilang mga kapitbahay sa kanya na patigilin ang gawain. Sapagkat ang sabi nila ay maingay, maraming aligasyon, dinimanda ang inyong lingkod, demanda ng 4 na kaso, si Nanay Dayday ay sinaktan, araw ng panambahan ay ginabato, umuulan ng bato, kinakalampag yung gate ng bahay panambahan. Subalit ang bagay na yun ay hindi naging dahilan para mapatigil ang gawain ng Diyos, kundi bagkus lalong tumapang ang mga mananampalataya na ipagpatuloy ang gawain. Dumating sa pagkakataon na isinampa sa hukuman ang demanda, subalit sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng ating Panginoon, napawalang saysay ang lahat ng kaso na iyon na isinampa laban sa inyong lingkod at laban sa mga pinuno ng simbahan. Ang Lord's Flock ay patuloy sa kanyang pagsulong hanggang sa magkaroon ng pagkakataon na ang Diyos ay magbukas ng gawain sa mga kapulisan at naitatag ang ministeryo sa pulis, sa iba't ibang opisina ng kapulisan sa Caloocan. Maraming mga pulis opisyal ang na-born again. Sa katunayan, ilan sa kanila ay nakasama sa panambahan hanggang sa ang Diyos ay nagbukas ng mga lugar, nagtatag ng mga iba't ibang gawain sa iba't ibang probinsya, bunga ng mga krusada na ginawa. May mga nailigtas, may mga nakakilala, ang mga kabataan ay nasanay sa magitan ng pagdidisipulo na ginawa, mga training na ginawa. Sa ngayon, ang Lord's Flock Sanctuary International ay lumaganap sa iba't ibang probinsya at nagkaroon ng iba't ibang sangay na affiliated at yung iba ay sadyang bunga ng gawain. Bahagi ng mga programa ng Lord's Flock Sanctuary ay yung tinatawag na community services, katulad halimbawa ng free medical mission sa iba't ibang lugar. Nagkaroon tayo ng medical mission sa malaria, sa Bagong Silang, sa Pampanga, na medical mission doon, ang pinaka naging bunga ay yung pagkakatatag ng Lord's Flock Sanctuary Pampanga. At paglipas ng ilang panahon ay nagkaroon ng mga livelihood training na ginanap sa malaria at sa Bagong Silang. Dinaluan ng maraming mga kababaihan. Ilan sa mga nabigyan ng pagsasanay na to ay nakapunta sa ibang bansa at nagamit yung kanilang kasanayan, bunga ng ginawang pagsasanay ng Lord's Flock. Isa sa naging proyekto po rito yung pagbibigay ng mga regalo sa mga bata, sa mga matatanda. Isa rito ay nung bigyan ng wheelchair, yung isa sa mga matanda sa komunidad na siya'y nahihirapan sa kanyang paggamit sa lumang saklay. Naging bigatin yun sa mga leader at nagtulong-tulong para sa ganoon ay mabigyan ng wheelchair ang matandang ito. Sa ganong mga proyekto ng Lord's Flock Sanctuary po ay lalong napapalapit sa puso ng mga tao ang salita ng Diyos at maging ang gawain na siyang tunay na isa sa tunay na layunin ng gawain, yung maikalat ang mabuting balita sa pamamagitan ng mga holistic na kapamaraanan. Ang Lord's Flock Sanctuary ay merong pangitain na maibalik ang mga taong nangaliligaw sa kawan ng Panginoon upang sila ay mahubog, masanay at makita sa mga susunod na panahon na sila man ay magamit sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang layunin nito ay magamit ang mga taong ito sa iba't ibang kapamaraanan na nais ng Diyos sa kanilang buhay.
Lord's Flock Sanctuary International ay magpapatuloy sa kanyang hangarin na ang mga tupang nangaliligaw ay mailapit at madala sa kanyang kawan. Sa muli ay aking kinasasalamatan ang aking mga may bahay, aking mga anak, ang mga leader, elders at deacons sa simbahan, mga kabataan. Papasalamat ako sa kanila sa sipag at tiyaga, pagmamalasakit, sa mga sumusuporta, hindi lamang sa mga sa magitan ng pagpapagamit ng talento, kundi maging sa kanilang mga material na bagay na pinagsasama-sama upang ang pangitahin at layunin ng Lord's Flock Sanctuary International magkaroon ng lubos na kaganapan. Muli ay binabati ko ang buong kongregasyon ng isang maligayang pagdiriwang ng ika-17 anibersaryo ng Lord's Flock Sanctuary International. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Shalom.